Ngayon ay inilulunsad natin ang isa na namang reforma upang mas mapadali ang serbisyo para sa ating mga kababayan. Ito ngayon ang TESDA Skills Passport Mobile Application. Isang hakbang ng pamahalaan upang mas mapalapit ang kasanayan at oportunidad sa bawat Pilipino. Likas namang masipag at mabilidad ang manggagawang Pilipino. Ang kailangan lamang ay mas maraming oportunidad upang magamit ang kanilang galing at pagsisikap. Ang edukasyon at pagsasanay ang puhunan natin para sa isang maunlad na kinabukasan. Patuloy rin natin pinagtitibay ang suporta sa kasanayan at sa pagsasanay. Sa pamamagitan ng TESDA Skills Passport Mobile Application, may all-in-one na digital platform na tayo. Dito makikita ninyo ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa TESDA trainees, scholarship, employment opportunities, TESDA Accredited Training Institution, at TESDA online training courses. At bilang TESDA certified, magkakaroon kayo ng access sa mga serbisyong mag-uugnay sa inyo sa mga oportunidad sa trabaho. Mga kababayan, asahan ninyo na kami sa pamahalaan ay hindi titigil sa trabaho upang tulungan na kayo ay guminhawa ang inyong mga buhay. Patuloy naming sisiguruhin na may sapat na pondo ang edukasyon. Palalakasin din namin ang pagsulong ng skills development ng bawat mamamayang Pilipino. Sabay-sabay po tayong kumilos para sa bagong Pilipinas kung saan bawat Pilipino ay may kaalaman, may kakayahan, at may kabuhayan. So the TESDA Skills Passport is really a one-stop shop in a way. No? It's an app that can help us track training to trabaho and empower our learners, no? So that they can curate actually their own lifelong journey for lifelong learning. Ito pong ating training to trabaho na app na Skills Passport ay isa sa ating best practices, no, sa Philippines, kung saan po tinutuhog natin ang mga training, micro-credential badges, gumagawa po tayo ng digital resume, at gumagawa po tayo ng alignment, no, with DepEd and CHED para maging mas malinaw po kung saan anong level ang ating mga training at anong klaseng trabaho po ang makukuha natin pagkatapos. Tatlong level yan actually. Ang unang-unang level is actually yung matching. No? Kung ano ba ang mga trabaho na nandito ngayon at sino ang naghahanap ng trabaho. So that's the first level. Ang pangalawang level is talagang tinatawag nating upskilling. No? So yung mga underemployed, kumbaga, na mas malaki, mas maraming Pilipino ang underemployed kaysa unemployed. Yung mga underemployed, pwede na rin maghanap ng training, lalong-lalo na kung may mindset sila na, may growth mindset sila na gusto nilang maghanap ng training. No? Libre po ang maraming training ng TESDA, no? Either online or through a scholarship slot. Ang pangatlo siguro, ang pinaka-importante ay kung dumadami po ang ating mga experts or skilled workers sa iba't ibang klaseng larangan, no? Dumadami rin po ang expansion ng ekonomiya, nakakapaggawa po tayo ng mas maraming trabaho at mas marami po tayong mga foreign direct investments na mapupunta po sa Pilipinas para po, again, lumago ang ating ekonomiya. So the end result really is a desire to connect training to trabaho at the same time, no, to expand the Filipino workforce as a pool of talent, no, para mas maganda po ang ating ekonomiya at mas inclusive so that there is access to better jobs for the Filipino worker.